Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, balik tayo sa pulo. At ito yung unang battle na re-reviewin natin sa second round ng tournament ng Titulo 2025. So recap lang tayo bago tayo mag-start dito sa battle na to. Natapos na natin so far yung 7 battles sa first round ng Titulo 2025. So, ginawa natin, 'di ba? Hinati-hati natin by twos, 'di ba? Dalawang battle sa pulo, dalawang battle sa motus, dalawang battle sa flip top. Ganyan yung naging hatian. Ngayon, natapos na natin yung 7 battles sa eliminations dito sa Titulo 2025. 7 battles lang kasi yung laban ni Critical at ni Abel, wala akong makita. So, I don't know if ano nangyari doon. So, siguro soon malalaman natin kapag ni-review na natin yung battle ni Critical dito sa sa second round ng tournament. Pangalawa, 7 battles lang din yung na-review natin sa first round ng Pedestal 5. So bakit 7 lang? May isang battle doon na hindi natuloy kaya niresked at naganap yun sa next na event ng Motus. So, yun yung battle ni C9 at ni Rick Hinaro. Kaya, yung ibang battles doon, na-review na natin, ayun lang yung wala. Sa Langit Lupa naman, 6 battles pa lang yung nare-review natin. Waiting tayo sa isa pang battle. No? Kasi, may isang na-upload na, pero hindi ko pa nare-review, hindi ko pa napapanood kasi gusto ko yung dalawa magkasunod. Okay? So, ngayon, focus muna tayo sa second round ng tournament dito sa Pulo Titulo 2025 at ito naman yung uunahin natin, Baltz versus Zek. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to. Umpisa na natin ito kagad. Ang masasabi ko lang dito, siguro may pagka-style clash, I think. Kasi si Zek, ang atake niya may pagka-comedy. Tapos si Baltz naman more on technical. So, yun lang siguro yung masasabi ko. Pero ayun, respect. Panoorin natin, check natin kung paano nangyari yung ganitong klaseng match-up at sino ang mas effective. So, game, Baltz versus Zek. Second round ng tournament, Titulo 2025. Game. Pinili niya muna, Zek, tara! Game. Ang makaubante sa tournament, sarap sa pakiramdam. Talagang malinamnam. Kasuputang inang kalaban to, mantra na naman. Nakita mo yung poster? Buhat na buhat ka ng kagrupo mo kasi nilagay siya sa pinakataas ng poster tas nasa baba mo lang kami. Puta, yung main event nilagay sa gilid ng poster, di ba ang gago? Ang taba ko na nga, nilagay pa ako sa gitna, zinumpa ako. May iba tayo. Sabi ng dati kong katrabaho na kababata mo, sabi mo daw madali lang akong matalo kasi wala akong masyadong tropa sa pulo. Yan ang trip. Handa siyang gumamit ng companionship para umabot sa championship. Pero it makes sense. Isipin mo dikit yung laban natin. Tapos tropa mo yung mga judges. Hawak patalim yung boy. Sa'yo nila ibibigay yung edge. Kaso na sa akin yung point. Pagtulungan man ako ng pagtulungan, hindi na yan mahalaga. Kung bibilangin ko yung kalaban, wala akong mapapala. Magtitiwala na lang ako sa sandata kong dala. Isipin ko na lang, ako si Madara. Alam nyo ba, nung debut battle ko sa Pulo, laban kay Agos, may nakita akong comment para daw kung sa Apex. Ayun. Tinigil ko agad, mamin. Siya, putang ina, 13 battles na, sige pa rin. Pinanood ko yung 13 battles mo.
Hindi madali yun. Tangina mo para akong nakatapos ng isang season. At balita ako, call center agent ka daw. Yung sahod mo kayang bumuhay ng kapitbahay, biyanan, pati asawa. Parang hindi lalaki sahod mo, tangina account nyo Wakanda. Palagi pang absent. Puta, matindi rin. 2 weeks daw siya na hospital o pagpasok ng itim. Putang inang hospital yan, open court. Tsaka pansin niya pag di niya raw, ganyan na siya. Humble. Unong nakakapikon. Sa akin ka gumanyan, baka kagating kita. Uso pa naman rabies niya. At kung yung mga kagrupo mo at ibang MC dito, hindi ka kayang prangkahin, ginagaya mo ng self-defense. Ibahin mo ako. Construct, diction, facial expression, gayang-gaya mo pati tono. Sabi mo nga kay Pacboy, 14 minutes and 33 seconds. Mas maganda pag may receive. Pakinggan nyo pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Ina mo pakinggan mo Sa personal mo nga tuta na malambing. Tuta na malambing. Apex versus Shernan. Pwede kitang iyaw. Kaya pwede sa tuta malambing. Feeling gangster pero sa totoong buhay sa tuta na malambing. Ano yun? What a fucking coincidence. Ano? Hindi niya yung ninakaw? Ano ba kayo? Nilaban niya kay Pacboy, 1 taon nang nakakalipas yun. Yung kay Apex, 8 years ago. Ano? Puta, gumamit pa ganun po siya. Para kunwari hindi ka affected, yung hindi niya ma-depress. Ang labo. Kahit anong dinay mo sa harap ng mga tao, may isang trap pa ako. Pag ginaya mo si Apex mamaya sa round mo, ibig sabihin sinasadya mo. Umaasta kasing top of the food chain, hindi ka predator. Wex ka tol, nangihiram ng lakas sa haring araw. Escanor. Uy. Haring RS Canor. Sa mga nanonood ng ano dyan, 7 Deadly Sins. Kilala nyo yun, si Escanor. Umaasta kasing top of the food chain, hindi ka predator. Wex ka tol, nangihiram ng lakas sa haring araw. Escanor. Ako ang tunay na may lakas ng araw at normal yung sa bida. Bawat battle ko may tawanan parang San Gadnika. Kaya sige, gayahin mo lang si Apex kung tingin mo solusyon ng pagnanakaw. Lumalakas ka lang naman kasi pag ginagaya mo yung haring araw, ako malakas araw-araw. Kaya sige, mula ngayon, fusion reactor na yung pangalan niyan. Total gusto niya lang din naman maging artificial sun. Sabi pa niya kay Charisma, sa pulo daw siya tumaling, tumalinot tumalim. Puta iba rin. Tatandaan mo bats at sa utak itanim. Para sa amin, isa ka pa rin. Tuta na malambing. Wait. Bago matapos yung round, may papanood ako sa inyo. Ayoko kayong naloloko, dapat aware kayo. Pakinggan nyo kung paano niya idiin yung punchline Pakinggan nyo. Katotohanan yung mga battle hindi para sa'yo. Kung dahil sa lapak na nagluto ng ngipin pero mas stretch pa rin yung mga sinasabi mo. Bakit mo tatagal mo nalaman? Pakinggan nyo kung paano idiin yung punchline. Bantayan nyo kung Apex pa rin yung gagawin niyang moves. Ikaw patunayan mo sa amin kaya mong on the spot mag-improve. Wait. Para sigurado talaga. Bakit gaya mo kay Apex gago, ililista ko pa. Death Note. Gago. Death Note. Okay, game. Okay. Ang ina ng mga bars para. Okay. So, tignan natin kung magiging effective yung mga traps ni Zek dito. Feeling ko hindi siya hindi siya trap Feeling ko hindi siya trap. Kumbaga parang ang hirap bigyan ng ano yun. Kasi for me hindi siya hindi siya trap. Kumbaga ano siya, ano bang right term, puta? May exact term doon, may right term doon, pero sabi ko sa iyo, para sa akin hindi siya trap. Anyway, slow start si Zek, 'di ba? Slow start siya. Nakuha lang niya yung pinaka momentum. Actually, nakuha naman ni Zek yung momentum. Hindi lang ganun ka boom yung momentum na nakuha niya. Anyway, ayun.
yung sinasabi niya na mas maganda kung may resibo. Yung nagpaano siya, nagparinig siya ng isang delivery ni Balz tsaka delivery ni Apex, 'di ba? So aminin natin, magkatunog, 'di ba? Sa ako nga mismo, sinasabi ko nga sa inyo si Balz, naririnig ko rin sa kanya sa Apex. Okay? Ano naman parang bulgar naman 'yan Alam naman, naririnig na rin naman siguro ng iba 'yon. Alam din na siguro ng iba na mala Apex nga yung tunog ni Balz. Okay? So ano na 'yon? Hindi na yung tago, bulgar na 'yon. So ngayon ine-expose siya ni Zek. So sabi ni Zek, trap na kung gagawin mo pa rin to, ginagaya mo talaga si Apex or something, tapos pakita mo sa amin kung kaya mo talaga mag-improve on the spot, mga ganon. So doon siya actually nakakuha ng momentum si Zek doon sa pagpaparinig niya ng mga performances ni Balz at ni Apex. Yung about dun sa Nakaw, yung tutang malambing, okay yun. Okay. Pero yung first half kasi ni Zek, sa tingin ko hindi ganun hindi ganun ka epektibo yun. Mga 2 lines, kita nyo na ba? Flat, monotone. Even may mga 2 lines, jokes, hindi tumatagos kulang Nakakuha lang talaga si Zek ng momentum doon sa may proof na, may video na doon. Tapos ngayon, itong ginagawa niya, naglilista. Ginawa na to ni Razik Ginawa na ni Razik to, guys. Kung naaalala nyo, Razik, siya, I think ginawa niya kasi kay Killua yun, tapos hindi naging effective 1-4. Hindi ko alam kung sino yung kalaban ni Razik nung first round, pero nung second round si Killua yung kalaban niya. Ginawa niya ulit yun, tapos hindi na naging epektibo. Kinain pa rin siya ni Killua. Okay? Sa pagkakaalam ko nga, yung ginawa ni Razik doon yung oras yung sa time limit. Tapos yung kay Killua, yung naglilista siya ng mga, parang pinredict niya si Killua na ito yung mga sasabihin. So 'di ba? So parang kamukha ng ginagawa ni Zek ngayon. So sa akin, tignan natin kung gagana yung sinasabi ni Zek na trap, pero para sa akin hindi siya ganun ka-trap 'Di ba? Tignan natin doon second half ni Zek, masasabi nating umangat ng konti. Kasi yung round 1 naging monotonous siya doon Okay? Balz, let's see. Ay, malabat, pakinggan natin. Yaw. Tangina ng mga bars parang gago. Oo, ako si Escanor, yung pinakamalakas na tao. Tapos, tangina ng mga barat, pack shit. Oo, taga-Wakanda ako, advance yung mga gamit. Yo! Okay. Zek, ba't nag-quarters ka ba? Kala mo naman talaga meron chance yung mga horado bias na. Sino ba naman kasing ayaw mapanood yung Balz versus Nasha? Pulu game? Pulu game? Ito yung mantra na naman, boss, kaya sa tour na pwede ka na mag-goodbye. Doon pa lang kay J-Ray at Andros, umuwi na yan lang tanggulay. Ngayon nag-meditate na naman ng mantra, di na siya na umay-umay. Maging bitch ng mantra, yan ang mantra niya sa buhay. Kasi sino bang magsasabi dyan, di malaging sasapitin nito. Punching bag ng mantra ang tinapat nyo sa boksingero. Bali ang flip-top dreams mo pag lumapat na mga to. Fuck Enigma intro, ngayong may MC sa kanan ko. Zek, yung tattoo mo sa liig nakaka-bad trip. Pero sige, dagdagan natin yung tattoo mo, total malupit din ako na artista. Lalagyan ko ng tinta yung liig mo gamit estilo ni John Wick, pangalan sa liig ang puta. Wak shit, makikilala ka sa tattoo mo, ako makikilala sa rap skills. Kahit na yung disenyo pampay, tama lang rin na nilagay. Sobrang grabe ng pagkatay, sa tattoo na lang malalaman ng investigador kung kanino yung bangkay. Ako improvement nakatambay. Ikaw mula tayo test hanggang pulo, ganyang pating. Ganyang punchline, skin flow, cadence nila pag na mga rapper sa ilalim. Ngayon panoodin nyo tong bitch na dumaing. Di na papaabutin ng ospital yan, sick, paano di niya trip gumaling.
to find test me fool. Halimaw tong puno man a baby group. Butas kanya de baga aim and shoot. Boy kung sick ka sound walang bulletproof. Mati ka da kalabi talagang highlight thrill. Factory reset pagka-click ko sa likod parang Buzz Lightyear. Matik disappear kasi mga Galing. para di arok ng kanyang brain size. Tapos sobrang layo ng agwat ng aming pen style. Pero tinalo mo rin si Batman. Damn nice yung Batman na tinalo mo, baguhan yung akin, may prep time. Bangkay ng mga gagong naghamon na akin nang ibabalandra. Pinili ko ngayong taon magkampiyon para walang madurog na mantra. Kala niya mayroong pag-asa kasi sa wakas nakalampas na siya sa first stage ng tour na. Bigat, no? Man. Kaso tiwala ako yung mga nirap ko kanina, di mo kayang tapatan. Wala pang round 2, overkill na, tangina naman. Pinapaalala ko lang sa'yo, Sek, na hanggang round 1 ka lang. Yeah! Ano ba, tayo natin? Tang ina mo, Balts! Iba no? Iba talaga yung iba talaga yung presence ni Balts. Sa presence pa lang lutong-luto na di ba? Sa presence ibang-iba talaga yung ibang-iba talaga yung presence ni Balts. Hindi mo talaga pwedeng i-disregard yung niya, presence niya kasi antindi talaga. Ramdam na ramdam mo yung presensya niya. Kahit yung tsaka confident siya sa confident siya sa delivery niya, confident siya dun sa sulat niya, confident siya sa performance niya. Mababasa mo naman sa body language niya na okay, yan yung sinabi mo sa round 1, wala akong pake dyan. Spit ko yun sa akin, yung kung ano yung pinractice ko. Kasi pag nagpadala si Balts dun sa mga sinasabi ni Zek na trap, pag iniba niya yung kung paano niya i-perform yun para lang hindi masitan ng mga judges, mas masisita yun na tangina binago ni Balts, naapektuhan siguro sa round 1 ni Zek. Mas kakainin siya ni Zek doon. So, best way yung ginawa ni Balts na wala akong pake sa round 1 mo. I'll go with kung ano pinractice ko. And ayun, tanong nyo, nag-iba ba? Nag-iba ba yung performance ni Balts? Hindi. Ganun na ganun pa rin. And isang sampal yon sa round 1 ni Zek na hindi nauga hindi binago diba? So para sa akin score talaga yon. Okay, content tayo. Sa tingin ko naman malinaw, klaro na mas mabigat yung mga punto na pinerform ni Balts compare kay Zek. Si Zek kasi sabi ko nga sa inyo, yung first half monotonous, yung second half dun na umatake yung yung sinasabi ni Zek na trap daw yun. So yun, nakakuha ng konting momentum pero hindi totally momentum Kumbaga, slight lang na okay, nakakuha niya yung momentum. Nagkaroon ng tenga do sa sa verses niya. Kay Balts kasi, kung paano siya nagpe-perform, mapapansin talaga kasi yung delivery niya, isa sa mga strengths kasi ni Balts para sa akin yung maayos at malinis na delivery. Alam niya kung saan hihina, alam niya kung saan ilalakas yung boses niya, kaya nagko-complement yung sulat niya, yung delivery niya, tsaka yung mga kung paano niya kinonstruct yung 4 bars, yung pinaka punchline, nagko-complement lahat, kaya sobrang perfect perfect pakinggan, perfect ng tama, ng setup. So ayun. Okay, sa punto, I think malinaw na malinaw Balts yun. Sa performance, Balts din, yun, klaro. Si Balts ang nag-dominate sa round 1. Ang ganda ng ender, no? Papaalala ko lang sa'yo, Zek, hanggang round 1 ka lang. Diba? Tangin yan, pinino si Zek Anyway, 9-7 in favor of Balts sa round 1. Round 2, pakinggan natin. Yo, Zek nga pala, okay naman yung round si Balts. Puta, 1, 2, 3, 4, 5. Okay sana kaso 8 times siyang ginaya yung deliver ni Apex. So, as a professional judge, hindi biniskuran. Pero yung line siyang bulletproof. Ang lakas nun, boy. Binigyan ko yun ng 3 apoy. Tsaka although nalahalata sa Apex yung ginaya, binigyan ko ng puntos yung kapal na mukha niya. Hindi nyo to pwedeng i-tolerate. Sariling pagkatao ayaw aralin. Pag-usapang moto sa FRBL, ulo, nandun tayo sa ilalim. Self-proclaim, magaling ako mag-bars. Yung tulad mo, alam ko yung hangarin.
Mas malalim kami, mas magaling kami. Ang baba ng tingin sa atin. Lalo na nung nirime mo yung dyan sa kangkungan. Yung katok sa nakapasok. Puta, ang bangis. Yung husay, walang mintis. Siguro kahit inis, iraray mo sa multidimensionalities, nakakahingal ka sa rin, ang ino mo. Sabi mo kay Josh, nananapak ka? Ang lakas mo, pre! Sa akin ka makipag-square, dadaling kita sa court. O pag sabihin mo, duwag ako. Eh kung halikan kita dito, gago ka, sabihin mong gawa, puta, natakot na. Baka kasi pag hinaligan ko, maging tao siya. Mukha kang homeless. Akala mo okay yun. Kamukha mo yung best friend ni Spider-Man sa No Way Home. Gago rin ba itong gumagawa yun? Sinabihan niyang talunan yung bantay ng bakery. Porket yung paninda hindi pasok sa kanyang panlasa, siya yung nagpaka-bitter. But kahit kailan hindi naging loser yung mga taong breadwinner, binabangga mo yung gobyerno, di ba? Kaya nakakapagtaka. Bakery na pang masa, inaaway niya, akala ko pa naman isa ka sa mag-aalsa. Bakery bars. Bars. Balita ko, malusog at bibo daw yung baby mo. Kasi hindi pa na-deworm. Patay talaga. Hindi naman sa panguhusga. Doon din niyang pupunta. Hindi pa nga patay yung bata inuud na. Sana yung anak mo, biglang tumakbo palabas ng bahay, walang suot na salawan. Maririnig mo yung motor, sobrang bilis ng andar. Sabay maririnig nyo rin yung kalabog na sobrang brutal, tapos paglabas makikita mo yung anak mo naliligo sa kanan. Etong susunod kong angle, dahil sa ginawa niya sa uling kalaban ng babae, tsaka sa katrabaho kong kababata mo. Nung buntis pa daw yung misis mo, todo mo alagaan, kasi yung pagbubuntis, hindi nga naman yung joke. Pero tuwing umaga daw, pinapainom mo ng Cortal pati Coke. Porkit hindi ka pa ready maging tatay, ipapalaglag mo yun par. Kaso malakas yung bata, hawak yung bituka o nakikipagtagpukwar. Alam mo kung anong karen ng anak mong si Mavis? Paglaki niya, mabibiktima siya ng 5 rapists. Alam ko, hindi kayo sang-ayon dito. Pero minsan kailangan ng ganito. Pag buntis daw kasi dapat nakikipag-body-body. Ang brutal niya, no? Hindi mo pwedeng sabihin mali yung ganito. Wala kang karapatan, bro, dahil umpisa pa lang gusto mo na rin mamatay yung anak mo. Ano, mabuti kang tatay? Ululudas ka. Talagang there's a layers to this shit kasi nga balat sibuyas ka. Father figure daw siya. Pero buhay binata ang gusto. Ngayon ka na buo. Hindi ka nagpaka-father bats, figures lang gusto mo. Kaya wala kang karapatang magmaktol, hindi mo piniling magjakol. Kaya kahit iribat mo yan o anak ipagtanggol, tinangka mo pa rin pumatay ng isang sanggol. Kahit pa sanggol. Ay, pakalamban. Okay. Yung personal need ni Zek, hindi ko siya ramdam. Diba? Ito, sa mga nakasubaybay sa channel natin, alam niyo yung ibig kong sabihin. May mga personal shit na nagre-react talaga ako na, puta, mabigat yan, masakit yun Mararamdaman mo sa delivery ng isang MC na tangin ng solid nung pagkaka-deliver nyo nung ganong personals, yung ganong angulo. Ganon. Lagi, alam ko, yung iba na nakasubaybay sa channel ko at alam ko na, alam niyo yung sinasabi ko. Pero itong kay Zek, sa tingin ko yung personal shit niya, nag-walk through lang. Hindi ko ma-feel, hindi ganun ka-convincing, hindi tumatagos sa akin yung, hindi ko talaga ma-feel, hindi ko tumatagos sa loob ko yung mga personal shit niya. Even naiisip ko siya na, okay, ganun. Pero, hindi nga ganun kabigat Hindi ko alam kung baka sa delivery lang, pero sa tingin ko sa delivery talaga. Or hindi bagay kay Zek na mag-personal kasi more on comedy yung forte niya. I don't know So, ayun, yun lang naman kasi ang pinaka naging highlights naman ng round 2 ni Zek yung mga personal shit 'Di ba? Kasi yung umpisa niya, parang ginudge lang niya si Bal sa round 1 tapos epic shit ulit, 'di ba? Pero yung second half, doon na nagkaroon ng personals. At masasabi ko nga na feeling ko, hindi ganon ka bagay kay Zek na ma-personal. Kasi hindi ko ma-feel yung kung paano niya i-deliver yung mga personal shit na yun. Okay? Yun lang. Ganon lang kasimple. Okay, round 2 ni Buds. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Yo!
Sa mga ginagawa niya, akala niya siya yung idolo. Aasta ka na lang talagang judge pag tanggal ka na sa titulo. Yaw, yun na yung mga rounds mo. Sobrang stupid. Sobrang hina, kaya lang talunin, mga mantra bootleg. Kaya nanalo siya kay 5, sana daw manalo sa akin si Bat. Kasi trip niya ulit na kalaban. Pwes hangad mo na rin matwasak. Mali ka nang inasahan. Bagay na bagay pa naman ng Glock. Kay Spider-Man o kay Batman. Kay Superman o Wolverine. Pati si Sek makakatikim pagbara ko ng benga. Now who fucking save ya? Papatayin ko na yung Sek na di na mahirapan. Euthanasia! Sa bracket natin, pinakalim ka! Kasi na pag lumaan na... Iba talaga yung delivery nito. Pati personals na invento. Paano sasabay sa new shit kung yung sulat ni Ezekiel nasa lumang testamento? Pero kamukha niya daw si Arik. Langs. Magiging kamukha mo na si Arik nung niligtas nung pangs. Lahat tayo nanonood ng iba't ibang liga. Diba, boss? Kaya mag-agree kayo sa akin pag sinabi ko 90% ng underground MCs katunog niya halos. Di ko malaman kung ano, pero pattern ng flow nila di na natapos-tapos sa mga patay na isda lang naman ang sumasabay sa agos. Buti pa mga MC na hindi may sariling identity, ikaw pag ko kayo na master. Buti pa sa NBA 2K may sarili kang karakter. Mga cancer, ang dami ka boses parang kumanta lang ng chorus. Anong gagawin sa dugong ulo ng mga tunog motos? Magkaiba tayong roots. Kitang-kita sa sentro. Ikaw nakinig sa mga bakaw, nakinig sa mga negro. Tipong idol ko si Tayrat. Tas idol mo si Supremo. Tas minsan Apex wannabe. Yan na ba yung ibang klaseng idol? Yari yung Apex wannabe sa Apex Predator. Huwag ka na umebas tol. Haring araw variant na naman kasi nakakabobo. Tangina mo, tumigil ka na, nag-champion na si Pamoso. Kaya sa sarili ko stilo, palihim yung insecure. Ito simpleng rule. Boy, kung kukuha ka ng titulo at may sarili kang signature. Habang si Kuya Balz palag-palag sa sariling estilo naggamit, pinapakitaan ka ng ginto para sinapakan ni Thanos sa bang may infinity gauntlet. Malabo sumabit pag nasa battle rap, pinapakita ibang klaseng art. Kung uno mas kailangan mo, wala na yon sa titulo. Pwede na kayo maglaban sa sunod na undercard. Tang ina mo. Napatay ka na pero tinitipitipihan ka pa din. Pinuputukan kahit wala na para lang ubuksan ng bala yung barrel ground ng Kung uno mas kailangan mo, wala na yon sa titulo. Pwede na kayo maglaban sa sunod na undercard. Ito na yung part. Napatay ka na pero tinitipitipihan ka pa din. Pinuputukan kahit wala na para lang ubuksan ng bala yung barrel ground ng kahit nakahandusay na sa sahig. Anong rason? Ba't kailangan sagarin? Wag mo na alamin, walang ibang rason, boy, kundi kaya ko kasing gawin. Time. Fucking ina. Boy, kundi kaya ko kasing gawin. Iba talaga yung presensya ni Balz, men. Tang ina. Solid, men. Yun lang. Pinakinggan ko lang talaga si Balz, tol. Ang ganda talaga ng ano. Ang ganda talaga ng rhyme schemes niya. Ang ganda talaga ng delivery niya. Ang ganda talaga ng pagka-construct niya sa mga verses niya. Kasi yung mga unang battles na napanood ko kay Balz, especially sa ibang mga titulo, andun na yung delivery, andun na yung rhyme schemes, pero nagkukulang si Balz sa sa mga punto tsaka sa mabibigat na punches. Pero dito sa tingin ko nagamay na niya 'di ba? Although hindi pa natin masasabing ito na yung perfect form ni Balz, pero andun na on the way na 'di ba? Palakas ng palakas, round 1 okay round 1 ng tournament tapos ngayon mas sa tingin ko mas nahigitan ni Balz yung elimination performance niya. Diba? Tapos, tignan natin. Excited ako sa magiging semis at finals Kasi parang palakas ng palakas si Balz. Men. Napanood ko yung laban ni Balz sa Langit Lupa at puta. Yun yung masasabi kong pinakamalakas na Balz na napanood ko. Solid, tol. Ngayon, ano ba masasabi ko doon? Ang kay Balz yun, men. 9-7. Hindi ko muna bibigyan ng perfect 10 si Balz. Sabi ko nga sa inyo, napanood ko yung battle ni Balz sa Langit Lupa at ayun yung pinakamalakas na Balz na napanood ko. And sa tingin ko, hindi yung mga performance ni Balz dito, sa tingin ko, hindi pa ganun Kaya 9 points muna ang sa tingin ko mataas na mabibigay ko sa first 2 rounds niya.
9-7. Kanya pa rin yun. Kahit saan mo tignan, lamang na lamang si Balz. Performance, delivery, rhyme schemes, punto, punchlines, angles, lahat. Balz yun. So, yun. Round 3. Pakinggan natin. So, that's 18-14. Kaya ko kasing gawin. Mag-rebat ka pa? Putak ng stupid. Stupid, bobo. Para maray mo sa bootleg. Tanginang to, stupid. Stupid! Malaki daw burat niya, tas maugat-ugat. Ulol pag mataba, maliit burat. Gago. Insecurity sa burat, sa batay nilabas ni Gago. Ang kaso, kahit anong bars mo dyan, yung titi natin pang aso. Pag tumitira tayo Sira ng ulo. dog style, may napapansin ka pa, Chong? Hindi natin mabaon. Kaya nga pag tumitira tayo, dapat pa ganun. Sira ulo. English pa ng English. Inalakas mo, pues para sa akin yung tulog, bitch. Sobrang hina yung mga battles God. na nasa YouTube Kids. Tsaka hindi naman English ang basihan ng talino YouTube ng Kids. tao. Alam mo kung saan yung basihan? Sa trabaho. Nag-aral ng English para lumaki yung sahod. Eh pag pinatay kita ngayon, magsusuot na rin ng barong Tagalog. Ooh. Producer ka? We, hindi mo nga ma-mix and master sarili mong style. Ano pa gagawin mo? Excuse. Tsaka mo na ako yabangan na kaya mong mag-produce pag yung sarili mong style kaya mo nang i-reproduce. Pangalan niya Christian Puno pero ang bobo ng moves. Paano ka naging puno? Hindi ka nga makapag-branch out ng roots. Hindi nga ako nahirapan sa'yo. Ganyan na lang sa akin. Basic lang yung 3, parang pinatira nyo sa Ray Allen. Kaya Oh. swat at counted, championship ang aking plan. Kasi yung tumira, ringless, kaya siguradong may puntos yan. Score lang ng score hanggang matambakan ka dito. Parang pataya, yung ending 5-0. 5-0, sa akin mapupunta. Pero kung gusto mo sa'yo na, pang Eminem lakas ko. Pero bibigyan muna kita ng 5-0, sabay babariling kita para 50 cent labas mo. Pagbagsak, gugulong ang barya. At ang habulin yon, not very nice. Kakahanap mo ng barya sa underground, makikita mo Pennywise. At galit yan sa mga fan na nagko-comment sa battle. Barya. Ano yan? Barya. At ang habulin yon, not very nice. Kakahanap mo ng barya sa underground, Di ba? Kakahanap mo ng barya sa underground. Mahanap mo Pennywise. Sa nga nakapanood ng It. Barya ba yun? Diba, ano yun? Ano ba pangalan ng bata nun? Diba, ano yun? Paper boat. Paper boat yun, diba? Yung napunta sa kanal, tas sinilip niya. Si Georgie. Sinilip ni Georgie, tas doon niya nakita si Pennywise. Diba? So, ewan ko kung inano lang, binago lang ni Zek, pero, yan. makikita mo Pennywise. At galit yan sa mga fan na nagko-comment sa battle. Ganun siya mag-gatekeep. Hindi valid ang opinion mo sa equation niya kung hindi ka MC. Bakit naman ganun? Siguro lumaki ka sa pamilyang toxic. Gatekeeper na ugaling aso. Ano ka bantay ng Zoldyck? Walang silbi ang hangin mo, parang salang sa ka-dead space ka. Aasarin ko lang tong hanggang bago ko pumasok sa gate hanggang mag-red face siya. Guilty na gatekeeper, makikita nyo sa bare face niya. Hindi mo ako maharangan kahit mag-tailgates. Kahit mag-tailgate ka, dala kong 9 tails, tangina mo may 8 gates pa. Kaya ano, Mr. Gatekeeper? Kaya pa? Malamang hindi yan na amin. Gusto niya kasing manalo sa akin. Dinamihan ko yung gate reference para yung punto maisalin na welcome ho kayong pumasok dito sa kultura namin. Kaya Mr. Apex Copycat, kaya pa, G? Kahihiyan sa pulo pa nag-advance o nag-champion pa yung MC na ako lang yung identity. Matagal na kitang tinalo, nilampasan mula elementary. Dahil mula pagkabata, matagal ko nang tinapos yung mga kopya ng A to Z. Okay, so consistent yung atake ni Zek. Rounds 1, 2, and 3. Ganon. Ganon yung power, ganon yung energy. Balz tayo? Pakinggan natin si Balz. Wala na akong ibang sasabihin doon kay Zek kasi kung ano yung pinakita niya sa round 1, yun din yung pinakita niya sa round 2. Kung ano yung pinakita sa round 2, yun din yung pinakita niya sa round 1. So, hindi siya hindi nagiging
hindi umaangat yung performance level ni Zek, yun at ayun din. Diba? Yung level ng performance, yung energy, yung punchline count, yun pa rin eh. 'Di ba? So, yun. Nagkulang si Zek dito. Siguro nagkulang siya sa pagiging creative at effective na angulo at references na para mauga ang isang Balts. Okay? Ang ina, pag nag-rap, parang naaaning. 50 Cent to, di mo kayang patayin. Yaw. Tol, kailan unreleased ng tracks mo? Gag. Kasi yung quality, parang gago lang. Mahal mo daw yung hip-hop. Pati mo gastosan. Huwag kang ano dyan. Yung trash mo na music, dapat sila-censored. Di ko makitaan kahit onting effort. Di porket libre mga rap sick, libre na mag-record. Lubog kasi yung vocals. Awit chong, sarap mo gamitan ng equalizer. Malag Denzel Washington. Yari itong. Equalizer. Okay. Na raw, pero lagi pa rin gamit, free for profit. Hindi, wala namang masama itong gago. Ganyan na ganyan din ako. 5 years ago, ang tagal mo na nagrarap sa pagbili ng beat, di ka pa rin obligado. Paano mo sasabihin sa'yo yung dinuraan na ng lagpas 100 tao tang inabistado? So what you gotta say now? To sanay sa copyright, ang dali lang ma-take down. Pagka-impla, walang halong fillers to boy at inisipan mo mag-back out. Sobrang raw ng performance, pwede mo nang i-upload ni Tito sa SoundCloud. Ang hilig pa niya magdahilan pagka di siya ramdam kasi siya sobrang raw busy. Tangina mo, di ka nga ramdam kahit sa GC, ayaw na connection sa po. Yung kadiri mo mindset, ba't di magawin better cap? Solo leveling ka na nga, di ka pa rin nagle-level up. Kaso Solo nandito leveling. na yung tunay na sunggin mo para tanggalan ka ng kulit. Pagkatapos kong itupi, sasabihan ko yan ng arise para bubungin ulit, repin myself pa. Napakawak ng trippings, no? Ba't ba nag-feeling mainit to? Nagmukha ka na ng OFW yung may among Arabo eh, kaka-rep mo sa sarili mo. Di kita titigilan hanggat di mo naipit. Ba't ba nag-feeling mainit to? Kakarep mo sa Nagmukha ka na ng OFW yung may among Arabo eh, kaka-rep mo sa sarili mo. Di kita Tang, titigilan double meaning, no? naiintindihan, hindi ka kabilang, putang ina ka. Yung sunod ko na linya, malamang pamilyar siya. Zek, yung pagsusuot ng galing, tineternohan ng pakikisama. Kasali ng pulo, tas walang pakisama. Matik olats. Paano pag nag-finals ka, tas yung judge si Jonas? O pero sige, finals ka na para sa tuna, di ka biting. May isa lang akong hiling. Pag nag-finals to, Tito, sa Angeles para makasama naman siya sa swimming. Ako rin naman, may mga di nasamahan na outing, pinagkaiba natin, ako hinahanap. Sasama ba si Sek? Tanong na di mo maririnig kapag merong mangganap. Di kasama sa kapatirang nabuo sa pulo, ba't nandito pa yung Brad? Shut the fuck up, tanga walang karapatan sa titulo pagka di ka mag-anak. Yo! Pagawak mo na bisto, lagapak mo na intro, di sapat sa pagkabalagbag to'y pulido. Ayan na. Panood mo yung ira namin? Tanga ira ko pa rin to! Mm. Kaya itong bobong di kasali, karumal-dumal lang sinapit. Bumanggagi ba yung crime scene? Saksi yung mga tao sa branded. Kuya Bats yung prime na suspect. Habang si Tito Sher nagmukha ng pulis kasi nililista na yung pangalan ko sa wanted. Panis. Ay, walang mga lagi yung tama na yun. Wala, rap battle. All 3 rounds, Balts. Sobrang magkaiba ng ano, magkaiba ng delivery, magkaiba ng pinupunto, magkaiba ng dinudura, magkaiba lahat eh. Content, references, lahat effective si Balts. Kay Zek naman kinukulang. So, ayun lang, ganun lang kasimple, ganun lang bilis na judgment para sa battle na to. I think kitang-kita naman na nakuha talaga ni Balts to all 3 rounds. So, yun, all 3 rounds Balts, that's 27 to 21. Balts. Yun lang, ganun lang kasimple. Ano naman obviously naman na nakuha talaga ni Balts. Hindi na kailangang himayin pa. Kasi performance pa lang mafe-feel mo naman na mas mabigat yung binabato ni Balts. At lahat yun direkta. Kay Zek naman, hindi mo ma-feel Hindi ko ma-feel yung presence, hindi ko ma-feel yung punchline, hindi Sayang. Bumagagiba. Pinoy Boulevard kay mag-practice tsaka sa Shawat. Ang boto ng Murado, 5-0 para kay Balts. Yes! Sarap palagi kay Israel. Kung alam nyo lang kung paano na ako sinasama ng practice tsaka sa shoutout sa client ko, hindi ako call center, BA na ako yun. Si Brett.
Yun, binoto ko si Balls o 3 rounds. Kita-kita naman kung gano'n siya lumalamang every round. And hindi naman laylay yung ano ni Sek, hindi naman laylay yung dala niya. Kaso after niya kasi bumangon, kitang-kita yung difference ng Balls. Kita ito. Sobrang handa si Balls to si Sek. Tama. Hindi, parang hinuhugot niya sa isip niya kung ano yung hindi niya kasunod. Tapos hindi pa gulong ka, hindi ganun lumalandin ng mga hero ni Sek. So all 3 rounds binoto ko si Balls. So, 5, Creo, binoto. Yun nawala pa. Ako si Balz, all 3 rounds. Round 1, medyo na di ko nagustuhan yung parang ginawa ni Sek para maging laging sa akin yun. Pero consistent si Balz, 1, 2, 3, kaya binoto si Balz. Yo, ako nga pala si Jaime. Solid yung laban. Karo si Pilos eh. Kakala mo sa kanya na pero pag mubanat si Balz yung natatabunan. So all 3 rounds kay Balz, props kay Sek. Magandang laban. Binoto ko si Balz. Ginudge ko siya overall. Pareho silang may angle na ini-imitate yung pero daw ini-imitate na style. So kinonsider ko lang yung written. At pagdating sa written, feel ko mas malaki yung lamang Ni Balz. ng material ni Balz Yes. pagdating sa content. So ayun, overall kay Balz. Tsaka mas hard hitting din. Tama. Yan dito na binoto ko 3-0 kay Balz. No? So nakita natin yung buong kabuuan na kompleto yung recados na meron si Balz. Tapos medyo naglalaylay ng kaunti lalo especially sa round 1 ni Sek. Tapos lagi na susumbat ng dalaga ni Balz sa mga ganyan multi. Tapos mga hindi nagpabago-bago or default ulit yung kanyang mga angle. Okay, so that's it. And di ko na rin patatagalin, di ko na rin papahabain kasi after neto, Nasha versus Uno Mas naman. Kita-kits tayo doon mga kumag. And congrats kay Balz. Peace out.